Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 11. Ang galit ni Anastasia. Umalis ka sa harapan ko. Pagod na akong tumingin sa mukha mo. Tinuro ni Anastasia ang pinto at sinigawan si Hailey. Anong mali? Hindi ka napasaya ng lalaki dahil hindi siya malakas at fit. Mas mabuting tretuhin mo ako ng ilang mga asal bago malaman ng lahat sa kumpanya ang tungkol sa iyong madilim na sikreto. Kung lumalabas ang balita tungkol dito, iniisip ko kung paano ka mag-move on sa iyong career. Hindi nagtagal, nag-dial si Anastasia sa intercom at kinausap si Grace. Halika rito. Pagdating ng kanyang assistant, itinuro ni Anastasia si Hailey, na nakaupo sa sopa, at malamig na sinabi, hindi ko siya bisita. Mangyaring tingnan siya sa labas ng gusaling ito. Sinong may sabing hindi ako? Pumunta ako dito dahil gusto kong isama ang iyong serbisyo sa pagdidisenyo ng alahas. Humalukip-kap si Hailey, na mayabang na kumilos. Gayunpaman, hindi niya alam na ang kwintas na suot niya ay nagsisimula ng makuha ang atensyon ni Anastasia habang ang huli ay dulang at tumingin sa malapit. Paano ba naman kasi sinusuot ni Hailey ang obra maestra ko? Custom-made ba talaga ang necklace, o isa lang itong pekeng parang totoo? Mas mabuti pang lumayo ka na sa harapan ko bago mo ako magalit. Tumayo si Anastasia, hindi magalang na nagsalita kay Hailey. Gayunpaman, nag-react si Hailey na may madilim na tingin sa kanyang mukha at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang binubuksan ang pinto. Kakausapin ko ang iyong manager tungkol sa iyong saloobin at siguraduhing matatanggal ka sa opisina. Samantala, natigilan si Grace nang makita niya iyon. Sa una ay akala niya ay bisita nga si Hailey, ngunit napagtanto niya na narito siya upang guluhin si Anastasia. Pagkalabas ni Grace ng opisina, isang hinimok ni Grace ang kanyang superior na gumawa ng isang bagay. Hindi siya dapat magreklamo tungkol sa iyo, Miss Tillman. Please tigilan mo na siya. Sa bingit ng pagkawala ng kanyang galit, binuksan ni Anastasia ang pinto ng kanyang opisina bago siya sinalubong nang makitang umuungol si Hailey sa bukas na workspace. Sabihin mo sa boss mo na makita ako. Gusto kong magreklamo tungkol sa iyong taga-disenyo, Anastasia. Inaanyayahan ko siya bilang isang kliyente, ngunit walang pakundangan niya akong tinanggihan at sinabihan akong umalis sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang lahat ng nasa opisina ay tahimik lamang na nanonood sa kabaliwan ng ginang, na parang nag-e-enjoy sa isang palabas. Hindi nagtagal, huminga ng malalim si Anastasia at naglakad palapit kay Hailey. Anong gusto mo? Anong gusto ko? Gusto kong umalis ka sa kumpanyang ito. Naikuyom ni Hailey ang kanyang panga at ipinakita ang kanyang masasamang pagkatao. Naubos na ng kanyang galit tungkol sa insidente na nangyari 5 taon na ang nakakaraan, kalaunan ay sumuko si Anastasia sa kanyang emosyon. Ang kanyang salpok ay nagudyok sa kanya na turuan si Hailey ng isang leksyon, kahit na maaaring magdulot iyon ng kanyang trabaho. Bago pa makapag-react si Hailey, itinaas ni Anastasia ang kanyang kamay sa ere at inihampas ito sa mukha ng una, binigyan siya ng isang malakas na sampal sa pisngi. Sigaw ni Hailey sa sakit, bumagsak sa lupa. Ako ang iyong kliyente, Anastasia. Sa sandaling iyon, huminga ng malalim ang bawat tumatambay sa opisina sa nag-aalalang paraan nang makita nila kung paano sinampal ni Anastasia ang kanyang kliyente. Nawala ba siya sa isip o ano? Saan siya nakakuha ng lakas ng loob na sampelan ng ganoon ang kanyang kliyente? Pagmamay-ari ba ng pamilya niya ang kumpanyang ito o ano? Sa kabilang banda, itinoon ni Anastasia ang kanyang tingin sa kwintas sa leeg ni Hailey, nakitang medyo nakakasilaw ito sa paningin. Kaya naman, hindi niya inisip ang pagiging totoo ng kwintas at sinira ang pekeng pag-arte ni Hailey sa pamamagitan ng pilit na pagtanggal nito sa kanyang leeg sa sandaling siya ay yumuko. Napasigaw si Hailey sa takot. Nang sinubukang hilahin ni Anastasia ang kwintas mula sa kanya, si Hailey, na nabigla sa kanyang pagsabog, ay mabilis na hinawakan ang kanyang kamay at tumanggi na hayaan siyang sirain ito. Ito ang paborito kong kwintas. Ito ay nagkakahalaga ng ilang milyon, kaya walang makakasira nito. Habang nag-aaway ang dalawang babae sa kwintas, narinig ang malalim na boses ng isang lalaki sa elevator. Tumigil ka, Anastasia. Napaangat ng tingin si Anastasia nang marinig din ni Hailey ang pamilyar na boses.
Habang nasa pisngi ang kamay ay hindi makapaniwalang tumangala si Hailey bago siya natigilan sa nakita niya. Paanong nandito si Elliot? Nang makita ang mahigpit na pagkakahawak ni Anastasia sa kwintas ni Hailey, agad na hinawakan ni Elliot ang kanyang palso at hinayla siya pataas na may pagkasimangot sa kanyang mukha na malinaw na nagmumungkahi na siya ay galit. Tapos ka na bang makipagkulitin dito? Sa sandaling natapos ni Elliot ang kanyang pangungusap, naglakad siya palapit kay Hailey, na natigilan sa takot dahil hindi niya inaasahan na magpapakita siya doon at walang ideya na kilala niya si Anastasia. Hay nako, nababaliw na ako. Nang akala niya ay mabubunyag na ang kanyang sikreto, biglang yumoko ang lalaki at nagtanong sa malambing na boses, "Are you okay, Hailey?" "Elliot, it hurts." Nagpakita kaagad ng palabas si Hailey, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata na parang talon sa sandaling iyon. Pagkatapos, mahina siyang sumandal sa mga bisig ni Elliot at nagkunwaring umubo, tinakpan ang kanyang leeg ng kanyang palad na parang nasuffocate ng masakit. Sa sandaling iyon, naiwan si Anastasia na nakadilat ang mga mata, hindi makapaniwala na magkakilala sina Hailey at Elliot. Bakit ang malumanay na pagtrato ni Elliot sa kanya? Sino sila sa isa't isa? Lingid sa kaalaman ni Anastasia, hindi maiwasan ng bawat isa na nakabantay na matakot para sa kanya. Iniisip na ito na ang katapusan ng kanyang karera para sa pagsampal sa kalaguyo ng amo. Sa kabilang banda, pinagmamasdan ni Hailey ang pakikipag-ugnayan nina Anastasia at Elliot sa balat ng kanyang maluha-luha na mukha, ngunit habang patuloy siyang nanunood ng malapitan, mas naging masaya siya dahil sigurado siyang walang ideya si Anastasia na nakasama niya si Elliot. Kaya naman, napagpasyahan niyang wala sa kanila ang nakakaalam na sila ay natulog sa isa't isa ng gabing iyon, na nagpapasalamat na ang swerte ay nasa kanyang panig. "Carry me, Elliot." Inilagay ni Hailey ang kanyang braso sa mga balikat ni Elliot, malungkot na nagmamakaawa sa kanya. Nang mapansin ng lalaki ang sorry ni Hailey at ang namamaga nitong pisngi, niyakap siya nito at naglakad patungo sa elevator. Pagkasara ng pinto ng elevator ay napapikit pa rin si Anastasia. "So, I can't believe Hailey is able to become Elliot's girlfriend after just 5 years. Ano pang hinihintay mo, Anastasia? Ipack ang iyong mga gamit at umalis ka dito. Hindi ako makapaniwalang napunta ka lang sa maling panig ng manliligaw ni Pangulong Presgrave, na parang hindi sapat na masama ang pagkakasala sa isang kliyente. Ang lakas ng hangin mo." Lumapit si Alice at tinutuya si Anastasia, sa pag-aakalang ang gantimpala ay sa kanya upang angkinan. Samantala, huminga ng malalim si Anastasia at nagpasya na maglaan ng ilang oras upang ay proseso ang balita, na napakakaiba na maniwala na si Hailey ay naging manliligaw ni Elliot. "Hindi ko nakikita kung gaano kaakit-akit si Hailey sa isang natatanging lalaki tulad ni Elliot. Ang tanging paliwanag ay nabulag ang lalaking ito. Iyon lang siguro ang sagot dito. Kung tutusin, mas karapat-dapat siya sa ibang tao kaysa sa isang masamang babae na tulad ni Hailey." Bumalik si Anastasia sa kanyang opisina na may pagtataka habang isinara ang pinto at hindi na nakakonekta sa mga tsismis sa labas ng kanyang opisina. Samantala, si Elliot ay nakaupo sa sopa sa kanyang opisina habang si Hailey ay nagpupunas ng kanyang mga luha gamit ang tissue paper at nagbubulungan tungkol sa nangyari kanina sa araw na iyon. "Si Anastasia ay aking kaklase. Siya at ako ay may mapait na kasaysayan. Ngunit hindi ko naisip na tatanggihan niya ako kapag nakipag-ugnayan ako sa kanya, lalo pat ipahiya ako. Nang magbanta akong magrereklamo, lumapit siya sa akin at pinuntahan ako, sinakal pa ako gamit ang aking kwintas. Tingnan mo ang leeg ko. Pula na lahat ngayon." Nang mapansin ang pulang marka sa leeg ni Hailey, masasabi ni Elliot kung gaano kahirap ang naging pisikal ni Anastasia sa kanya at nagsimulang i-reframe ang paraan ng pag-unawa niya sa karakter ni Anastasia. "Nadamay ako sa pagkawala ng kanyang ina sa murang edad at naunawaan din na halos lahat ng oras ay pinabayaan siya ng kanyang ama noong bata pa siya, ngunit hindi ko alam na aabot pa siya sa akin." Tinakpan ni Hailey ang kanyang mukha, tumutulo ang luha sa katahimikan. "Ako na ang bahala sa bagay na ito." Inalo ni Elliot ang ginang. "Kukuha ako ng maghahatid sa iyo pauwi. Paano mo aasikasuhin ang bagay na ito, Elliot? Papaalisin mo na ba siya?" Tumingin si Hailey kay Elliot na may luhang mukha, sinusubukang laruin ang pakikiramay ng lalaki sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mahinang panig. Hindi nagtagal,
Nagdial si Elliot sa intercom at sinabi sa kanyang katulong na iuwi si Hailey. Nang tumayo siya mula sa kanyang upuan, hinawakan niya ang manggas ni Elliot at hinimok itong kumilos laban kay Anastasia. Elliot, hindi ka dapat magmadali sa babaeng iyon. Ang isang taong walang ugali tulad niya ay hindi karapat-dapat na maging empleyado mo. Kabanata 12. Ang daan ni Anastasia, pagbibitiw. Maging mabuting babae ka, okay. Marahang hinaplos ni Elliot ang ulo ni Hailey. Sa sandaling iyon, si Hailey ay nasa buwan, nasiyahan na nakuha niya ang pabor ni Elliot. Hindi tulad ni Anastasia, na-flatter si Hailey sa bigla ang karapatan na dumating sa kanyang buhay. Gayunpaman, mabilis siyang nagpasya na huminto sa pagpindot dahil sa kanyang takot sa mga epekto na maaaring sumunod sa kanyang kasakiman. Higit pa rito, umaasa siyang makuha ang puso ni Elliot sa kanyang maamo niyang karakter. Sinubukan niyang maging banayad hanggat maaari dahil wala siyang magandang hitsura na maaaring magbigay ng impresyon sa sinumang lalaki. Sa pag-aakalang siya ay nanalo sa labanan, naniniwala siyang malapit nang matanggal sa trabaho si Anastasia at magpapagaan ang kanyang isip. Nang mawala na si Hailey sa paningin, inabot ni Elliot ang telepono at nagdial ng intercom. Hello, narinig ang boses ni Anastasia. Pumunta ka kaagad sa opisina ko. Tugon ng lalaki na may boses na tila galit. Kasabay nito, huminga ng malalim si Anastasia sa kanyang opisina, na iniisip na ang kanyang kapalaran ay selyado habang naghahanda para sa pinakamasama. Well, aalis na lang ako at iiwan ang burgwa kung mas malala pa. Pagkatapos, sumakay siya ng elevator sa ika-8 palapag at tinungo ang opisina ng presidente, kung saan kumatok siya sa pinto at pumasok sa silid. Samantala, nakaupo si Elliot sa kanyang upuan, naglalabas ng nakakatakot na aura na pumuno sa kapaligiran sa paligid ng kanyang silid. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Tinanong ng lalaki si Anastasia tungkol sa kanyang marahas na pagsabog kanina bilang isang amo. Napapikit si Anastasia, sa pag-aakalang wala siyang saysay na magpaliwanag pa rin dahil inaakala niyang paniniwalaan ni Elliot ang lahat ng sinabi ng kasintahang si Hailey nang walang pag-aalinlangan. Sino si Hailey para sa'yo? Nagtaas ng kilay si Anastasia at nagtanong. Nakalimutan mo na ba ang iyong lugar, Anastasia? Ikaw ang empleyado ko, at dahil mali ka ngayon, dapat ikaw ang sumasagot sa mga tanong ko, sagot ni Elliot. Nang malaman kung ano ang gustong sabihin ng lalaki, iniangat ni Anastasia ang kanyang mga labi. Nakita mo ang nangyari. Binigyan ko siya ng isang sampal sa mukha, kaya anong klaseng paliwanag ang gusto mong marinig mula sa akin? Bakit mo siya gustong suntukin? Dahil ba gusto niyang magreklamo tungkol sa iyo? It was personal, which was the same reason she came to see me today. Alam kong kasalanan ko na maging pisikal sa kanya, ngunit karapat-dapat siya. Matibay na tumayo si Anastasia, tumangging umatras. Tinitigan ni Elliot si Anastasia na may masalimuot na tingin, iniisip kung ang dahilan sa likod ng kanyang pagiging hindi makatwiran ay dahil ba talaga sa pagkamatay ng kanyang ina at sa kadudad ang paraan ng pagiging magulang ng kanyang ama. Kung handa kang aminin ang iyong pagkakamali, ipinapangako kong papakawalan kita sa pagkakataong ito, Anastasia. Aminin mo ang pagkakamali ko. Ibig mong sabihin humingi ka ng tawad kay Hailey. Sarcastic na tumikim si Anastasia at itinikom ang kanyang panga. Walang paraan na gagawin ko iyon. Anastasia, ito ay isang opisina, hindi isang lugar para sa iyo upang ayusin ang iyong mga personal na marka. Galit na tinuruan ni Elliot si Anastasia, na natagpuan ang kanyang sarili sa dulo ng lubid habang sinusubukang mga tuwiran sa anak ng kanyang tagapagligtas ng buhay. Bukod dito, si Hailey ang babaeng inakala niyang nawawala at hinahanap sa nakalipas na 5 taon. Kung ganoon, magre-resign ako. Pinatigas ni Anastasia ang kanyang puso at nagpasya, na iniisip na dapat na lang siyang lumayo at iwanan ang lahat ng mga problema sa likod niya. Sige, aalis na ako. Manatili ka dyan, Anastasia, sigaw ng lalaki sa kanya. Tumigil si Anastasia sa kanyang paglalakad nang hindi lumilingon dahil ayaw na niyang tingnan ang mukha ni Elliot. Ngayong napagtanto niyang siya ang nobyo ni Hailey, hindi niya maiwasang mainas na tingnan man lang si Elliot. Sayang naman, Elliot, napakagwapong lalaki mo, pero nakakalungkot, bulag ka. Hindi kita i-terminate, maaari kang manatili, ngunit nais kong ipangako mo sa akin na wala nang susunod. Naririnig mo ba ako?
Sinubukan ni Elliot ang kanyang makakaya na panatilihin si Anastasia sa kanyang piling, dahil siya ay nakatali sa kagustuhan ng kanyang lola na alagaan siya. Hindi na kailangang sabihin, hindi rin nakayanan ni Anastasia na iwan ang kanyang kasalukuyang posisyon dahil sa kanyang matinding hilig sa pagdidisenyo. Bukod dito, mahal din niya ang kanyang trabaho sa Burgwa pagkatapos magtrabaho doon ng 3 taon. Hindi nagtagal, lumingon siya sa likod at itinoon ang kanyang mga mata sa lalaking nakayakap sa kanyang sarili sa mesa, nagbabala sa kanya na mag-ingat kay Hailey. Si Hailey ay hindi kasing bait ng iniisip mo. Sigurado akong hindi mo gustong mahulog sa isa sa mga panlilinlang niya balang araw, kaya panatilihing bukas ang iyong mga mata kapag nasa paligid mo siya. Bueno, ikaw ang gumawa ng karahasan ngayon, si Elliot ay umiling at sumagot. Lingid sa kaalaman ni Elliot, gusto ni Anastasia na gumawa ng higit pa kaysa sa pagpapatalo kay Hailey. Sa kaibuturan niya, gusto niyang patayin na lang niya si Hailey ngunit nagpa siya na itago ang iniisip sa kanyang sarili, isinasaalang-alang kung gaano nag-aalala si Elliot kay Hailey. Hindi nagtagal, bumalik siya sa opisina, habang si Felicia ay hindi nakatanggap ng anumang abiso tungkol sa pagwawakas sa kanya, na ikinagulat ng lahat sa kumpanya. Total, lahat sila ay nagtataka kung paano nakalusot si Anastasia nang matamaan ang kasintahan ng kanilang presidente. Lumapit si Grace na may dalang tasa ng kape, inaalo ang kanyang superior. Miss Tillman, sigurado ka bang ayos ka lang? Okay lang ako. Galit na galit si Anastasia na halos mawala ang lahat ng kanyang inspirasyon. Kaya, ibinaba niya ang lapis at pinunasan ang kanyang noo. Ano ang pinagchichismisan ng mga tao dyan? Miss Tillman, huwag mo na lang pansinin ang chismis nila, sabi ni Grace. Sabihin mo sa akin kung ano ang pinag-uusapan nila. Sinasabi nila na sinusuportahan ka ng isang taong napakalakas na kahit si Presidente Presgrave ay hindi ka maaaring wakasan. Meron pang ang sinasabing mistress kanya kaya naman kinumpronte ka ng babaeng iyon pagkatapos niyang malaman ang relasyon niyo sa kanya, sagot ni Grace habang pinagmamasdan ang ekspresyon ng mukha ni Anastasia. Nang marinig iyon, naaliw si Anastasia ng muntik na siyang matawa, naiinis sa ideyang makasama ang kasintahan ni Hailey, gaano man siya katanga. Hindi nagtagal, ipinatawag siya ni Felicia sa kanyang opisina at tinuruan siya tungkol sa tamang pag-uugali sa paghawak ng mga kliyente. Kung hindi, tiyak na sisipain niya si Anastasia sa kumpanya, anuman ang desisyon ni Elliot. Kahit na walang imak si Anastasia, hindi niya gustong ipaliwanag ang buong kwento dahil napakaraming pag-uusapan nila ni Hailey. Higit pa rito, nahihiya siyang banggitin ang nangyari 5 taon na ang nakalilipas sa sinuman. Sa kabila ng lahat ng nakakabagbag damdamin na pangyayari, bumuti ang kanyang kalooban nang tumunog ang kanyang telepono sa sandaling bumalik siya sa kanyang opisina. Hello. Bakit parang pagod na pagod ka? Isang boses ng lalaki ang narinig. Well, pagod na talaga ako. Kailan ka babalik? Ilang araw pa yata. Anyway, may good news ako sa'yo. May high-end na jewelry fair na paparating, at idaragdag ko ang iyong pangalan sa aking listahan ng imbitasyon. Sa oras na iyon, magkakaroon ka ng magandang pagkakataon na tuklasin ang perya sa lahat ng gusto mo dahil tiyak na naruroon ang paborito mong alahas. Talaga, iyan ay kahangahangang. Kailan ito? Nakaramdam ng excitement si Anastasia sa buong katawan niya. Ito ay gaganapin ngayong Sabado ng 7 p.m. Malamang naaabutin ito ng 2 oras at magtatapos ng bandang 9. May iba pa bang pwedeng mag-alaga kay Jared para sa iyo? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Oo, meron. Maaari kong sabihin sa aking katulong o sa aking ama na bantayan siya. Hindi gustong palampasin ni Anastasia ang gininto ang pagkakataon na tuklasin ang jewelry fair, kung saan masasaksihan niya ang ilang mga dekalidad na obra maestra mula sa ilan sa mga nangungunang designer. Oo naman, magsaya ka. Pagbalik ko, i-treat kita ng masarap na pagkain. Walang problema, maghihintay ako. Ibinaba ni Anastasia ang tawag nang biglang may isang kaakit-akit na figure sa kanyang isipan. Ang tumatawag pala ay ang matalik niyang kaibigan na si Nigel Manson. Habang lumaki ang lalaki sa isang mayamang pamilya, pareho silang nagkakilala bago bumalik si Anastasia sa bansa. Sa pag-aakalang lahat ay makakatagpo ng isang tao na tutulong sa kanila sa isang punto ng kanilang buhay, naniniwala siyang sa kanya ay si Nigel. Sabado ng gabi. Iyan ay 2 gabi mula ngayon, hindi ba?
Nagsimulang umasa si Anastasia sa okasyon. Sa kabilang banda, hinihimas ni Hailey ang kanyang namamagang pisngi na may kaunting yelo sa marangyang mansyon. Sa kaibuturan, hindi niya napigilan ang sama ng loob kay Anastasia, na sinisi niya sa naging sanhi ng pamamaga ng pisngi niya. Ang mukha ko ang pinakamahalaga sa akin, pero diretso lang si Anastasia. Damn her. Hinding-hindi ko hahayaang mag-slide ng ganoon kadali, Anastasia. Pagkatapos ay inabot ni Hailey ang kanyang iPad at nagsimulang mag-browse sa mga balita nang makita niya ang isang babaeng celebrity na nag-flash ng kanyang invitation card sa isang high-class na jewelry fair. Sa sandaling iyon, natukso si Hailey na dumalo sa pagdiriwang, sa paniniwalang makakatulong ito sa pagpapataas ng kanyang katayuan dahil siya ay nagsisikap na umangkop sa gitna ng matataas na uri ng lipunan. Bagamat alam niyang hindi lugar ang isang kaganapang tulad niya, iniisip niya kung magagamit ba niya ang Presgrave family bilang kanyang tiket para dumalo sa function. Kabanata 13. Isang imbitasyon sa perya ng alahas. Sa pag-iisip na iyon, inabot ni Hailey ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Elliot. Hello, masakit pa ba? Elliot, gusto kong dumalo sa isang jewelry fair. Pwede mo ba akong dalhin doon? Pakiusap ni Hailey. Anong jewelry fair? Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang video. Ibinaba ni Hailey ang tawag at ipinasa ang video kay Elliot bago siya makatanggap ng text message na panandaliang nagbabasa, Sage, ihahatid na kita doon. Tuwang-tuwa na bulalas ni Hailey ngunit hindi sinasadyang nasaktan ang kanyang namamagang pisngi sa proseso. Habang sumirit siya sa sakit, sinimulan niyang isumpa muli si Anastasia. Baliw ka, Anastasia. Isa kang jewelry designer, pero hindi ka man lang makakadalo sa isang high-class na jewelry fair na tulad nito. Sa kabilang banda, nakita ni Anastasia ang kaparehong video tungkol sa jewelry fair sa kanyang opisina at nalaman mula sa iba na inimbitahan na may mga formal na dress code na kinakailangan para sa okasyon, kung hindi, tatanggihan ang pag-access. Dahil doon, nag-alala siya, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin dahil hindi niya kayang umupa ng isang disenteng mukhang banquet dress. Nang nag-aalala si Anastasia tungkol sa kanyang dress code para sa jewelry fair, ang kanyang pag-iisip ay biglang naputol ng isang tawag sa telepono, na lumabas na isang hindi kilalang numero. Gayunpaman, sinagot niya ang telepono at nagtanong, "Hello? Hello, pwede ko bang makausap si Miss Tillman? Tumatawag ako mula sa FH Clothing Store para ipaalam sa iyo na ang aming costumer ay nagpareserba lang ng damit para sa iyo. Malaya ka bang pumunta at subukan ito mamaya sa hapon? Isang banquet dress para sa akin." Natigilan si Anastasia ngunit mabilis niyang nalaman na si Nigel ang gumawa nito para sa kanya. "Sure, dadaan ako mamaya." Ang bait naman ng lalaking iyon. Inabot ni Anastasia ang kanyang telepono at nagpadala ng text message sa lalaki na may kasamang nagpapasalamat na emoji. "Maraming salamat, Nigel. Huwag mo nang banggitin. I hope you love it." Sagot ni Nigel with a big smiley emoji. Di nagtagal, nag-apply si Anastasia ng isang oras na bakasyon pagkaraan ng hapong iyon dahil napagtanto niyang ang tindahan ng damit ay isang bato lang ang layo mula sa kanyang opisina. Dahil ang FH Clothing Store ay isang international brand, ang outlet nito ay madalas na nagiging lugar kung saan maraming mga socialite ang bumisita at namimili. Pagpasok pa lang ni Anastasia sa shop ay sinalubong siya ng mismong may-ari ng tindahan. "Pakiusap sumama ka sa akin, Miss Tillman." Pagkatapos noon, dinala si Anastasia sa VIP room sa ikalawang palapag, kung saan nakaharap ang damit sa mannequin, na tila tahimik na naghihintay sa kanyang pagdating. Ay nako, ito ay napakarilag. Pinapurihan ni Anastasia ang damit ng ituro ng may-ari ng tindahan ang damit sa mannequin. "Ito ang gown na inihanda ni Mr. Manson para sa iyo, Miss Tillman. Nagustuhan mo ba?" Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Anastasia, nagtataka kung gaano talaga kayaman si Nigel. Bilyonaryo ba siya o ano? Hindi ako makapaniwalang naghanda siya ng ganoon kamahal na damit para sa banquet para sa akin. Hindi nagtagal, narinig niyang nagpaliwanag pa ang may-ari ng tindahan tungkol sa damit ng nakangiti. "Itong banquet dress ay isang obra maestra mula sa aming mga nangungunang designer. Ang tela ay tinahinang humigit kumulang 8,000 brilyante na kwintas, at ang damit ay ibinebenta sa halagang 8 milyon sa aming tindahan." Bumilis ang tibok ng puso ni Anastasia nang marinig niya ang sinabi ng may-ari ng tindahan.
Sinusubukan ba akong atakehin sa puso ni Nigel o ano? Ang damit na ito ay tiyak na hindi mura. Ang ilang mga butil ng diamante ay higit pa sa sapat upang ako ay malugi, kaya isipin mo na lang kung hindi ko sinasadyang mawala ang mga ito. Mayroon pa bang ibang damit na maaari mong irekomenda, marahil? Itinuring ni Anastasia na ang damit ay masyadong mahal para sa kanya. Ngunit binayaran na ni Mr. Manson ang damit para sa iyo, Miss Tillman. Higit pa rito, sa tingin ko ito ay nababagay sa iyo. Ipinakita ng may-ari ng tindahan ang kanyang pagsang-ayon sa pamamagitan ng pagpuri sa kagandahan ni Anastasia sa kabila ng kanyang kasalukuyang ordinaryong damit. Samantala, mahal na mahal ni Anastasia ang damit dahil mahal niya ang lahat tungkol dito maliban sa presyo. Sige, susubukan ko. Nagpasya siyang ihinto ang pagiging mahiyain, sa pag-aakalang masusuklian niya si Nigel sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya ng ilang magarbong pagkain sa buong taon. Kung tutuusin, ayaw niyang palampasin ang pagkakataong dumalo sa nalalapit na jewelry fair. Kaya, nagpatuloy si Anastasia at sinubukan ang damit ng banquet, na pagtanto kung gaano ito angkop para sa kanya. Hindi nagtagal, sinabihan siyang pumunta muli sa tindahan ng damit kinabukasan bandang 4 PM dahil naroon ang mga makeup artist at tagapag-ayos ng buhok upang tulungan siyang magbihis gamit ang mga alahas. Kinagabihan, sinabi niya kay Jared na dadalo siya sa isang jewelry fair at tinanong siya kung mas gusto niya si Francis o si Grace na mag-aalaga sa kanya. Habang gustong lumapit ng bata sa kanyang lolo, tinawagan niya si Francis at inayos ang plano sa kanya. Hindi na kailangang sabihin, pumayag si Francis na alagaan si Jared habang wala si Anastasia, sinabi sa kanya na isasama niya ang bata para sa ilang magarbong pagkain at magpapalipas ng gabi kasama niya. Pagkatapos lamang ng pagsasaayos ay sa wakas ay nailagay ni Anastasia ang kanyang isip upang mapagan ang tungkol sa kanyang anak. Nang sumapit ang Sabado, maagang umaga dinala ni Anastasia ang kanyang anak sa shopping mall para bumili ng mga gulay at merienda para sa kanya. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay upang ipagpatuloy ang kanyang disenyo habang nilalaro ni Jared ang kanyang Lego. Kasabay nito, sinabayan sila ng maangin na simoy ng hangin na dumampi sa bintana habang ang mga puting kurtina ay nagliliyab kasama nito. Ang payapa at tahimik na vibe ay tumagal hanggang 3:30 PM nang dumaan si Francis na may dalang ilang prutas at gatas. Pagkatapos, iniwan ni Anastasia ang kanyang anak sa kanyang ama at lumabas kaagad habang si Francis ay nakaupo sa sopa at buong pagmamahal na nakatingin kay Jared. Oh gosh, mamahalin ko talaga ang cute na batang ito. Hindi nagtagal, nagmamadaling dumating si Anastasia sa tindahan ng damit kung saan inihanda ng may-ari ng tindahan ang lahat para sa kanya. Pagkatapos, pinalaki siya ng isa sa mga makeup artist at nagulat na nagkomento sa kanyang hitsura. Miss Tillman, ang ganda ng balat mo, parang walang pores. Paano mo mapapanatili ang mabuting kalusugan para sa iyong balat? Anong klaseng premium skincare products ang ginagamit mo? Nako, moisturizer lang ang kadalasang inilalagay ko sa balat ng anak ko. Napaawang ang labi ni Anastasia at ngumiti habang ang dalawang makeup artist ay agad na naunawaan na siya ay ipinanganak na may perpektong kulay ng balat. Nako, how I wish na makuha ko ang balat niya. Hindi nagtagal, pumikit si Anastasia nang magsimulang maglagay ng foundation sa kanyang mukha ang mga makeup artist. Pagkatapos nito, pinanatili nila ang kanyang natural na makapal na kilay at nagpatuloy sa pagguhit ng kanyang eyeliner. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa paglalagay ng lipstick sa kanyang mga labi nang ang kanyang kagandahan ay agad na natigilan sa kanila na parang isang nanlilisik na brilyante. Nang iangat ng mga artista ang buhok ni Anastasia, kinulot ng mga artista ang buhok na nakasabit sa kanyang tenga at tinulungan siyang magsuot ng isang pares ng mga hikaw na diamante upang tumugma sa kwintas na suot niya. Tulungan ka naming palitan ang iyong damit ng banquet, Miss Tillman. Tumanggaw si Anastasia bilang tugon, nagpalit ng puting damit na luna nang makita niya kung gaano kaganda ang damit na humarap sa kanya sa salamin. Miss Tillman, nagayos na rin kami ng driver na maghahatid sa iyo sa dapat mong puntahan. Naghihintay ang iyong masasakyan sa labasan. Salamat. Nakangiting nagpapasalamat si Anastasia. I enjoy ang iyong gabi. Nakita ng may-ari ng tindahan si Anastasia sa labas ng tindahan ng mga damit habang ang huli ay tumingin sa Ben sa kanyang harapan sa isang malalim na paraan. Hindi ko yata talaga kilala si Nigel gaya ng naisip ko.
Sinabi niya sa akin na ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang negosyo sa hotel nang magkita kami sa ibang bansa. Sa kabilang banda, nagsusumikap din si Hailey sa pagpapaganda ng kanyang sarili hanggat maaari. For that, kumuha siya ng crew ng professional makeup artists na nagsilbi na sa ilang celebrities noon, desidido siyang takpan ng makeup ang kanyang ordinary looks para magmukha siyang socialite. Sa sandaling iyon, huminto ang isang misteryosong itim na Rolls-Royce sa labas ng mansyon, kung saan binuksan ni Elliot ang pinto ng kotse at lumabas ng sasakyan. Habang sumisikat sa kanya ang papalubog na araw, ang kanyang pagkalalaking aura ay nagmukhang lalo siyang kaakit-akit at kaakit-akit. Samantala, nakatayo si Hailey sa parlor habang nakatitig sa lalaking naglalakad palapit sa kanya, parang jackhammer ang bilis ng tibok ng puso niya. Ay nako, sobrang gwapo niya. Ano ang hitsura ko, Elliot? Nahihiyang pumikit si Hailey, gustong marinig ang kanyang papuri. Mukha kang magaling. Tumanggo si Elliot, bagamat itinuring niyang ang kanyang nararamdaman para kay Hailey ay higit pa sa kagwapuhan nito. Pagkatapos ng lahat, nasa ilalim siya ng impresyon na isinakripisyo nito ang kanyang sariling pagkabirhen para sa kanya 5 taon na ang nakalilipas at nagdusa mula sa isang trauma na susunod sa kanya magpakailanman. Kaya naman, sinabi niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para makabawi kay Hailey. Tara na. Hinawakan ni Hailey ang braso ni Elliot, inaabangan ang jewelry fair mamayang gabi. Kasabay nito, natutuwa siyang nasa tabi niya si Elliot, sa pag-aakalang siya ang babaeng kinaiinggitan ng bawat babae saan man sila magpunta. Kabanata 14, ang takot ni Hailey. Habang ang jewelry fair ay ginanap sa isang pribadong exhibition hall na may mahigpit na seguridad, ang mga eskinita at mga kalye sa paligid ng lugar ay selyado ng mga security guard na maingat na biniberipika ang bawat bisita na naimbitahan sa kaganapan. Samantala, nakahinga ng maluwag si Anastasia nang dumaan siya sa security check dala ang kanyang pitaka na may perlas na bidad. Pagkatapos noon, handa na siyang tamasahin ang pribilehiyo ng isang VIP. Dapat magkaroon ng bisita sa kaganapan, dahil inakay siya ng isang babaeng concierge sa banquet hall. Di nagtagal, napadpad si Anastasia sa isang engranding hall kung saan nakikita niya ang mga hilera ng mga glass cabinet, ngunit dahil hindi pa nagsisimula ang event, inimbitahan ang mga bisita na magbuffet bago sila pumunta sa kanilang mga upuan. Ito ay lumabas na ang upuan ni Anastasia ay nasa ika-6 na hanay, na isang lugar na nais ng lahat na mayroon sila. Gayunpaman, hindi nila alam na itinuring ni Anastasia ang kanyang sarili na maswerte dahil ang kanyang upuan sa una ay para kay Nigel. Habang dahan-daang pinupuno ng ibang mga panauhin ang mga bakanteng upuan, nakita ni Anastasia ang kanyang sarili na nakaupo sa tabi ng isang lalaki na tila nasa 30s. Sa kanyang make-and-tab na buhok at branded na damit, iminumungkahi nito na hindi siya ordinaryong tao. Sa sandaling iyon, itinoon niya ang kanyang mga mata kay Anastasia. Nakitang iba ito sa iba, kahit na marami pang magagandang babae sa paligid. Ikinagagalak kitang makilala, Ginang. Ang pangalan ko ay John Curtis. Narito ang aking name card. Ibinigay ni John kay Anastasia ang kanyang name card na may nakasulat na, President from the Lux Incorporated. Hi, ako si Anastasia Tillman. Nagpakilala si Anastasia na may magalang na ngiti. Samantala, may 2 bisita na late dumating sa exhibition hall. Nang mapansin ni Anastasia ang 2 silhouette ng isang lalaki at isang babae na papasok sa lugar na magkahawak ang kanilang mga kamay, hindi maiwasan ni Anastasia na magtaka kung sino ang late na dumating, ngunit nang tumangala siya, agad siyang natigilan nang malaman na sila Elliot at Hailey. Ay, boy, nabubuhay tayo sa napakaliit na mundo. Napatitig si Anastasia kay Hailey na parang anghel ang suot. Humigpit ang hawak sa baywang niya habang halos hindi niya maitago ang galit sa huli. Sa kabilang banda, si Elliot ay nakasuot ng mamahaling itim na suit at isang pares ng maselang slacks, na nagpatingkad sa kanyang malakas at nakakatakot na aura. Kasabay nito, lahat ng ibang babae, na nakatingin sa lalaki, ay lahat ay natigilan nang makita ang presidente mula sa Presgrave Corporation, ngunit nang mapansin nila ang babaeng kasama niya, nagsimula silang sumimangot sa kanyang ordinaryong hitsura at iniisip kung siya ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, hindi nila maiwasang mainggit kay Hailey, na sana ay sila ang nasa lugar niya. Nagkunwari si Anastasia na parang hindi niya namamalayan ang presensya nila at itinaas ang kanyang baso, humigop ng red wine sa loob nito.
Gayunpaman, napansin ni Hailey ang presensya ni Anastasia, na agad na natigilan dahil hindi niya inaasahan na siya ay magpapakita sa isang mataas na uri ng kaganapan. Sino siya para dumalo sa jewelry fair na ito? Kwalipikado pa ba siya para dito? Hindi nagtagal, napansin din ni Elliot ang presensya ni Anastasia at nagkataon na inayos siya na maupo sa tapat niya. Kaya, walang pagpipilian si Anastasia kundi ang atubiling harapin siya, kahit gaano niya kagustuhan. Sa sandaling tumangala siya, nakilala niya ang isang pares ng kaakit-akit na mga mata sa nagliliwanag na liwanag ng kandila nang makita ang pait na mukha at kagwapuhan ng lalaki. Sa kanyang makapal at natural na kilay, lalo pang naging kapansin-pansin ang kanyang kaakit-akit na titig at mataas na nose bridge na lalong nagpainit sa kanya. Oh Diyos, paano pa kaya ang isang taong kasing gwapo niya? Napakurap-kurap si Anastasia at tinitigan ang lalaki na sabay ding lumingon sa kanya habang nakalok ang mga mata nila sa isa't isa ng ilang segundo. Maya-maya, naramdaman niya ang isang pares ng maput na mga mata na nakatingin sa kanya bago niya napagtantong si Hailey ay nakatitig sa kanya. Mag-toast tayo, Miss Tillman. Sinubukan ni John na makipag-usap kay Anastasia. Itinaas ni Anastasia ang kanyang baso at nag-toast kay John, nakangiti sa kanya na mas gusto niyang tumingin kay John kaysa kay Elliot. Dahil kaaway ko si Hailey, kaaway ko na rin ang boyfriend niya. Miss Tillman, kailangan mong subukan ito. Magtiwala ka sa akin. Magugustuhan mo ang lasa. Naramdaman ni John ang sigasig ni Anastasia, na may magandang pakiramdam na kaya niyang makuha ang puso ng ginang. Salamat. Dinampot ni Anastasia ang pastry na binigay sa kanya ng lalaki at kinagat ito habang nagpapakita ng matamis na ngiti. Samantala, hinawakan ni Hailey ang braso ni Elliot at nakasimangot na itinuro ang mga dessert na malayo sa kanya. Elliot, gusto ko yan. Pagkatapos ay iniunat ng lalaki ang kanyang mahabang braso at dinala ang pastry sa kanya, kung saan siya ay nagpatuloy na kumain. Kasabay nito, paminsan-minsan ay tuwang-tuwa siya kay Anastasia na pinagmamasdan ang huli. Samantala, iginala ni Anastasia ang kanyang mga mata pataas kay Hailey, nagtataka kung paano niya nagawang makuha ang puso ni Elliot habang tinitiyak na sinunod nito ang bawat hiling nito. Ano ang mali kay Elliot? Hindi ako makapaniwala na tinatrato niya ang babaeng iyon na parang apple of his eye. Excuse me, gusto kong gamitin ang washroom. Naramdaman ni Anastasia ang pagnanasang sagutin ang tawag ng kalikasan nang tumayo siya at ipinakita ang kanyang kumikinang na damit na nagpapatingkad sa kanyang slim bewang, na makakapidyo sa paghinga ng sinumang lalaki. Sa kabilang banda, nakadikit ang mga mata ni John kay Anastasia, na naglalakad palayo, nang itinaas ni Elliot ang kanyang baso at napansin niya ang presensya ng ginang. Hay nako, nakakagulat talaga na makita siya dito. Elliot, babalik ako kaagad. Kailangan kong gumamit ng washroom. Tumayo na rin si Hailey sa kanyang kinauupuan at sumunod sa likuran ni Anastasia. Habang si Anastasia ay naghuhugas ng kanyang mga kamay mag-isa sa napakagandang banyo, hindi nagtagal ay pumasok si Hailey at lumapit sa kanya. Don't tell me nakapasok ka dito sa tulong ng isang lalaking nililigawan mo. Tumingin si Hailey kay Anastasia sa salamin at tinuya siya. Wala kang pakialam. Binalik ni Anastasia ang malamig na tingin sa refleksyon ng pag-alit na babae sa salamin. Balita ko mahigpit sila sa pagpili ng mga bisita nila ngayong gabi. Pagkatapos ng lahat, walang ordinaryong tao ang nagkaroon ng pagkakataon na makapunta rito, at isa ka sa kanila, kaya paano ka narito? Ano naman sayo? Kung tutuusin, hindi ka naman mas magaling kaysa sa akin. Tinuya ni Anastasia si Hailey. I'm Elliot's girlfriend. And that put me advance of you, kampante na sagot ni Hailey. Napabuntong hininga si Anastasia at sinabing, maniniwala ka ba kung sasabihin kong kaya kong maging asawa ang sarili ko sa isang salita lang? Ano ang gagawin sa iyo niyan? Anong ibig mong sabihin? Nagbago ang mukha ni Hailey. Naaalala ba niya ang nangyari noong gabing iyon? Kabanata 15. Ang selos ni Hailey. Ngumiti ng malapad si Anastasia. Gusto mo ba talagang malaman? Sasabihin ko sa iyo pagkatapos. Ang taong iniligtas ng nanay ko noon ay si Elliot. Si Hailey ay natigilan at nalulula sa takot, iniisip kong tunay na ina ni Anastasia ang nagligtas kay Elliot. Hindi pwede. Masyadong nagkataon iyon. Kung totoo man ito, malamang na mabayaran siya ni Anastasia sa Presgrave family kahit na hindi niya alam ang nangyari noong gabing iyon. Sa makatuwid,
Binabalaan kita na huwag akong asar, otherwise, I'm going to be the one who'll end up as the young mistress of the Presgrave family, babala ni Anastasia kay Hailey. Nang inag sa takot si Hailey ng mga sandaling iyon, nakakuyom ang kanyang mga kamao habang nangingibabaw ang takot sa kanyang makatuwirang pag-iisip. Anastasia, I'm sorry sa nangyari noon. Patawarin mo ba ako? Nagkasala si Hailey na humingi ng tawad. Gusto mo ng tawad ko? Isinaboy ni Anastasia ang mga patak ng tubig kay Hailey sa kanyang mga kamay sa pamamagitan ng pagkutitap gamit ang kanyang mga daliri. Gusto mo? Kahit na hinarangan ni Hailey ang pagwiwisik ng kanyang kamay, ang kanyang mukha ay nauwi pa rin sa hindi maiwasang basa. Nakadikit ang kanyang mga mata kay Anastasia habang lumalayo siya, nadala siya ng galit at sama ng loob. Habang ang hitsura ni Anastasia ay lalong kapansin-pansin sa maraming lalaki sa perya, naalala ni Hailey ang kanyang sikat na kagwapuhan noong kanilang pagkabata. Anastasia, hinding-hindi kita hahayaang pakasalan si Elliot. Akin siya at akin lang. Naikuyom ni Hailey ang kanyang mga kamao sa isiping iyon. Pagbalik ni Anastasia sa mesa, sexy niyang ikanawit ang buhok sa tenga. Pagkatapos, muli siyang tumangala, at muling nakasalubong ang mga mata ng lalaki nang tumama sa kanila ang nagliliwanag na ilaw ng kandila at ginawa silang parang mga itim na obsidian. Sa kabilang banda, tila kay Elliot na ang ginang ay parang isang kumikinang na perlas na kumikinang sa dilim habang ang kanyang kagandahan at kakisigan ay nakakakuha ng atensyon ng bawat lalaki na tumitingin sa kanya. Gayunpaman, hindi alam ni Anastasia na isa siya sa pinakamagagandang socialite na dumalo sa jewelry fair. Hindi nagtagal, bumalik din si Hailey mula sa washroom, kunwari ay nakikiramay habang tinatahak ang kanyang upuan sa tabi ni Elliot. Hindi tulad ng kanyang walang pakundangan at mayabang na ugali sa banyo kanina, mukha na siyang inosenteng ginang na nangangailangan ng lalaking magtatanggol sa kanya, na ikinainis ni Anastasia at pumatay sa kanyang gana. Kaya naman, dali-dali siyang kumuha ng baso ng tubig para mapanatili ang sarili. Miss Tillman, ito ang beefsteak na may truffle na katatapos lang ihain. Gusto mo bang makatikim ng isa? Binigyan siya ni John ng isang basong tubig. Salamat. Nakangiting nagpapasalamat si Anastasia bilang tugon. Nang matapos sila sa hapunan, ginamit ang sumunod na sesyon upang ipakilala ang tema ng handaan. Gayunpaman, si Anastasia ay nagtungo sa balkonahe nang mag-isa dala ang kanyang baso ng red wine, marahil dahil siya lang ang taong walang kasama noong gabing iyon. Sinulyapan ang tanawin ng lungsod na tila gininto ang palayan na nagniningning sa gabi, hindi niya maiwasang malungkot sa katotohanan na ang mga tao ay may posibilidad na mawala ang kanilang sarili sa proseso ng paghahangad ng kayamanan sa modernong lipunan. Bakit ka nandito? Isang malalim na boses mula sa isang lalaki ang narinig. Nang hindi man lang lumingon, alam na ni Anastasia kung sino ang nagsasalita at matamlay siyang tumikim. Anong mali? Kailangan kong magulat sa iyo bago ako dumalo sa jewelry fair na ito. Sino si Nigel Manson para sa iyo? Nagulat na lumingon si Anastasia, nakatingin sa kaakit-akit na lalaki na may hawak na baso ng red wine sa kanyang kamay na nakakunot ang noo. Kilala mo si Nigel? Oo, gusto ko. Mahinahong sagot ni Elliot, kung saan hindi na nagulat si Anastasia. Kung tutusin, naniniwala siya na ang dahilan kung bakit naimbitahan si Nigel sa isang jewelry fair na tulad nito ay marahil ay dahil sa kanyang mayaman at maimpluwensyang pamilya. Dahil doon, hindi niya naisip na nakakagulat para sa parehong lalaki, na bahagi ng mas mataas na uri ng lipunan, na makilala ang isa't isa. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Sino ba si Nigel sa'yo? Ang lalaking nasa likod ni Anastasia ay tumangging sumuko sa pagtatanong sa kanya. Humigop ng red wine si Anastasia. Bakit ko sasabihin sa iyo? Pagkatapos ay lumayo siya nang hindi nag-abala sa paghihintay ng tugon mula sa kanya, nakaramdam ng disgusto sa kanyang posisyon bilang kasintahan ni Hailey. Habang naglalakad palayo ang ginang, naiwan si Elliot na nakapikit na may madilim na ekspresyon sa mukha. Samantala, si Hailey ay nakikipag-chat sa isang sosyalista sa gitna ng karamihan nang mapansin niya si Anastasia na umalis sa balkonahe. Alam niyang naroon din si Elliot, hindi niya maiwasang mainggit sa ginang. Sinubukan bang akitin ni Anastasia si Elliot? Pagkatapos, nasulyapan niya si Elliot na umalis din sa balkonahe, nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan at nagudyok sa kanya na lapitan si Anastasia na may hawak na baso ng alak sa kanyang kamay.
Maghanap ng mga kabanata. Kabanata 16. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Sa sandaling iyon, abala si Anastasia sa pag-ihaw kasama ang iba pang mga lalaki na lumalapit bago niya nabangga si Hailey sa sandaling lumingon siya. Mag-toast tayo, Anastasia. Gusto kong humingi ng tawad sa ginawa ko sa iyo sa opisina noon. Humingi ng paumanhin si Hailey, ngunit bilang tugon, malamig na tumawa si Anastasia. Alam na malinaw na naglalagay si Hailey sa isang palabas sa ilalim ng pagkukunwari ng kanyang pagkukunwari. Kaya naman, nagpasya siyang huwag pansinin at lumayo, ngunit biglang hinawakan ni Hailey ang kanyang kamay, na may hawak na baso ng red wine, at ibinuhos iyon sa buong damit niya bago pa makapag-react si Anastasia. Napasigaw si Hailey sa takot. Habang mabilis na lumapit si Elliot para imbestigahan ang kaguluhan, umatras si Hailey ng 2 hakbang at bumagsak sa kanyang yakap. Paano mo nagawa sa akin ito, Anastasia? Tinanong niya si Anastasia at sinisi siya sa pagsira sa kanyang damit na pang-banquet na may red wine. Sa kabilang banda, si Anastasia ay naiwang nakatayo sa ulirat habang pinapanood si Hailey na nagkukunwaring inosente. Ang B** na ito ay karapat-dapat talaga ng Oscar Award para sa kanyang pag-arte. Anastasia, alam kong kasalanan ko kung gusto kong magreklamo tungkol sa iyo, ngunit hindi mo rin magagawa sa akin ito, lumuluha at mapait na sabi ni Hailey, sinusubukang gawing kaawa-awa ang kanyang sarili hanggat maaari. Kasabay nito, ang bawat iba pang sosyalidad mula sa mas mataas na uri ng lipunan sa piging ay agad na tumingin kay Hailey ng may simpatiya bago nila binigyan ng mapang-asar na tingin si Anastasia para sa kanyang kasuklam-suklam na mga aksyon. Paumanhin, Miss Tillman. Malamig ang boses ni Elliot, at ang kanyang glacial look ay nagpapahiwatig na siya ay galit na galit. Si Anastasia ay nakatitig kay Elliot nang hindi nasisiyahan, iniisip na siya ay tumatalon sa mga conclusion nang hindi nauunawaan kung ano ang sitwasyon. Sa bagay, si Hailey naman ang humawak sa kamay niya at pinabuhusan siya ng red wine sa damit niya. Sa makatuwid, nakita ni Anastasia na hindi katanggap-tanggap para sa kanya na humingi ng tawad kapag wala siyang ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Matigas niyang itinaas ang kanyang baba. Tinitigan ang lalaki sa matalim na tingin. Ayos lang, Elliot, ayos lang ako. Magpapalit lang ako. Umiling si Hailey, tila sinusubukang tiisin ang kanyang kapitan habang nagkukunwaring kumuha ng moral na mataas na lugar. Patawarin ko siya. Naikuyong ni Anastasia ang kanyang mga kamao. Hindi ko kailangan ng tawad mo. Anastasia, humingi ng tawad sa kanya kaagad. Galit na wika ni Elliot. Puno ng lamig ang kanyang mga mata habang nababalot ng mga ugat ang kanyang noo. Tinitigan ni Anastasia si Elliot gamit ang magagandang mata at malamig na tumawa. Maaari akong humingi ng paumanhin, ngunit kung handa siyang marinig ito sa kanyang mga tuhod. Sa kabilang banda, lalo na natuwa si Hailey sa loob na matagumpay na gumana ang kanyang plano, salamat sa kanyang pag-unawa sa karakter ni Anastasia mula noong sila ay nasa elementarya. Alam na si Anastasia ay matigas ang ulo at matigas ang ulo, sinubukan ni Hailey na asar siya sa harap ni Elliot, upang magmukha siyang isang taong hindi makatwiran. Ikaw, napuno ng galit ang mga mata ni Elliot nang mahulog sila kay Anastasia. Huwag mo siyang sisihin, Elliot. Kasalanan ko ito, masyado lang akong clumsy, kaya huwag kang mag-alala sa akin, magiging maayos ako. Pakiusap, huwag kang magalit kay Anastasia. Kinagat ni Hailey ang kanyang labi, hinawakan ang manggas ni Elliot habang umaakto na nilulunok niya ang kanyang hinaing. Nang marinig ang sinabi ni Hailey, naramdaman ni Anastasia ang matinding pagnanasa na itaas ang kanyang kamay sa una. Maya-maya, lumapit ang babaeng manager at sinabing, Miss Seymour, naghanda kami ng bagong damit para sa iyo. Sumama ka sa akin. Tumanggaw si Hailey at sumunod sa likod ng manager. Samantala, naramdaman ni Anastasia ang hindi kasiya siyang atensyon sa paligid ngunit nagpa siya na kagatin ang kanyang labi at tiniis ito. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin niya nakikita ang kanyang paboritong alahas at wala pang planong umalis sa lugar. Sumama ka sa akin. Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Anastasia ang pagkakapit ng kanyang palso sa mahigpit na pagkakahawak ni Elliot, kung saan pilit siyang dinala sa isang pribadong lounge. Bitawan mo ako, Elliot. Nais ni Anastasia na palayain ang sarili ngunit hindi katugma sa superior na pisikal na lakas ng lalaki.
Pagpasok pa lang nila sa lounge room ay agad namang binitawan ni Elliot si Anastasia na humalukip-kip at tinitigan ito ng masama. Anong ginagawa mo? Gayunpaman, galit na tinitigan ni Anastasia ang lalaki, matatag na nakatayo sa kanyang kinatatayuan nang hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pag-atres. Ano ang gagawin mo kung hindi ako humingi ng tawad? Sa pag-aakalang si Hailey ang kasintahan ni Elliot, naniwala si Anastasia na gagawin niya ang lahat para protektahan siya. Kaya, itinuring niya na walang kabuluhan para sa kanya na ipaliwanag ang kanyang sarili. Anastasia, alam kong namatay ang nanay mo noong bata ka pa, pero hindi ba pwedeng kumilos ka na lang at tretuhin ng maayos ang mga tao? Bakit kailangan mong maging napakasama at hindi makatwiran? Kahit papaano ay naiinis si Elliot, nagtataka kung bakit hindi na lang umiwas si Anastasia sa gulo. Kabanata 17. Sakit sa mata. Napatitig si Anastasia sa lalaking nag-aalala sa kanya. Ganoon ba kahalaga sa iyo ang pagkatao ko, Elliot? I'm not married to you, so it shouldn't matter to you kahit saran ko ang sarili ko. Pagkatapos, tumalikod na siya at gusto nang umalis, ngunit hinawakan ng lalaki ang mga braso niya bago siya itinulak nito sa pader sa loob ng sumunod na segundo habang ang gwapong mukha nito ay sumalubong sa kanya sa malapit. May galit sa mga mata ng lalaki habang nginisyan, mukhang na-overestimate ko ang kakayahan mo, Anastasia. Bitawan mo ako, Elliot. Isa kang asterisk shoal. Bukod sa nangyari noong gabing iyon 5 taon na ang nakararaan, hindi pa naging ganoon kalapit si Anastasia sa isang lalaki. Naiinis siyang lumayo nang pumasok sa ilong niya ang pabango ng lalaki. Kahit gaano kagwapo si Elliot, naiinis si Anastasia sa sinumang lalaking nakahawak kay Hailey. Sa kabilang banda, natigilan si Elliot ng ilang segundo nang makalapit siya kay Anastasia habang ang bango nito ay nagpapaalala sa kanya ng gabing iyon 5 taon na ang nakakaraan. Ito ay ang kaparehong malabong amoy ng bulaklak na nangakit sa kanya, at hindi niya maiwasang isipin kung gaano kalambot ang mapupula at buong labi ni Anastasia kung hahalikan niya ito. Nang mapagtanto ni Elliot ang iniisip ay mabilis niyang binitawan si Anastasia, habang namumula na ang mga braso nito dahil sa mahigpit na pagkakahawak nito. Lumayo ka sa akin, Elliot, babala ni Anastasia habang papaalis na siya matapos buksan ang pinto. Pagkalabas niya ay nagpalit na ng gown si Hailey at nakakatanggap ng mga aliw mula sa ibang mga dalaga. Kasabay nito, ang lahat ay pumasok sa eksibisyon sa bulwagan ng oras na para magsimula ang eksibisyon. Sa pagpasok ni Anastasia kasama ang karamihan, sinimulan niyang pagmasdan ang mga piraso ng alahas na para bang siya ay isang master ng alahas. Narinig ko na pumasok ang babaeng iyon gamit ang pangalan ng young master ng Manson family. Iba't ibang klase talaga ang nakakasalubong mo dito, ha? I bet gumamit siya ng ilang uri ng dirty tricks. Kung alam mo, alam mo. Siya ay isang hamak na designer. I bet hindi niya kayang bumili ng kahit isang maliit na piraso ng brilyante dito. Naririnig ni Anastasia ang usapan ng 2 dalaga sa likod niya na halatang kinukutsa siya. Bilang kapareha ni Elliot, lahat ng mga dalaga ay tiyak na makikipagkaibigan kay Hailey, kaya alam nilang lahat ang tungkol kay Anastasia na isang walang pangalan na designer ng alahas. Gayunpaman, hindi siya mapakali sa mga ito habang yumuyuko siya upang pagmasdan ang isa sa kanyang mga gawa bago umalangaw-ngaw ang boses ng isang malambot na babae sa kanyang likuran. Elliot, I heard that we can purchase the pieces of jewelry that are exhibited tonight, and I really like this jewelry, so can you get it for me? Kaya lang, medyo mahal ito dahil halos 10 milyon ang halaga nito. Itinuro ni Hailey ang alahas na iyon na nagkakahalaga ng humigit kumulang 8 digit at nagtanong habang nakahawak sa braso ni Elliot. Oo naman. I'll talk to the manager about it later, sagot ni Elliot sa malalim na boses. Sige, salamat, Elliot. Mas hinigpitan ni Hailey ang braso ni Elliot bago niya binigyan ng mapang-uyam na tingin si Anastasia. Gayunpaman, kumilos si Anastasia na parang hindi niya narinig si Hailey at nagpatuloy sa pagsulong. Noong una ay nag-enjoy siya sa eksibisyon, ngunit hindi siya comfortable ng ibang mga dalaga, kaya nagpaplano siyang umalis pagkatapos niyang tingnan ang mga piraso ng alahas. Kasabay nito, dama po ang tingin ni Elliot sa figure na nakatayo sa harap ng counter ng mga alahas. Sa ilalim ng liwanag, ang magagandang katangian ng mukha at tahimik na kilos ni Anastasia ay naging kasing ganda ng brilyante na ipinakikita. Miss Tillman,
Bakit hindi tayo mag-move on sa masamang karanasan ngayon? May nakikita ka ba sa ngayon? Lumapit si John kay Anastasia na may hawak na baso ng alak bago nagtanong. Hindi niya napigil ang isipin ang kagandahan ni Anastasia, at talagang nabighani siya ng hindi kilalang katigasan ng ulo nito. I bet ay ganoon din ang ugali niya sa kama. Matapos marinig ni John mula sa iba pang mga kabataang babae na si Anastasia ay isang maliit na taga-disenyo ng alahas, naisip niya na mas madaling makuha siya, kung isasaalang-alang ang kanyang ordinaryong katayuan. Nandito lang ako para mag-enjoy sa exhibit. Kinagat ni Anastasia ang kanyang mga labi at ngumiti. Ayos lang. Mabibili ko ito para sa iyo kung gusto mo, bukas palad na saad ni John sa dalaga. Gayunpaman, alam ni Anastasia na hindi niya dapat tanggapin ang alok nito, kaya umiling siya. Ayos lang ako, salamat. Tumingin-tingin lang ako sa paligid. Gayunpaman, patuloy na sinundan ni John si Anastasia at sinundan siya saan man siya pumunta. Hindi niya pinapansin ang alinman sa mga piraso ng alahas, dahil nakatutok lamang siya kay Anastasia. Nang makita iyon, medyo nakaramdam ng inis si Elliot. Bilang isang lalaki, tiyak na masasabi niya na si John ay may nakatagong motibo sa pagiging mabait kay Anastasia, at hindi niya maiwasang magalit nang si Anastasia ay nakipag-ugnayan kay John nang walang anumang pakiramdam ng panganib. Hindi ba niya masasabi kung ano ang iniisip ni John? Ang babaeng ito ay seryosong hindi alam kung paano protektahan ang sarili. Kabanata 18. Lumaban ka sa kanya. Nang tingnan ni Anastasia ang oras at napansin niyang 9 PM na, napagtanto niyang kailangan na niyang umalis para ibalik ang kanyang gown, kaya lumingon siya kay John at sinabing, "Excuse me. Aalis na ako ngayon. Hayaan mo akong iuwi ka." Mabuti naman. Tumalikod si Anastasia upang tanggihan siya bago siya nagulat sa isang binibini. Sa galit, inabot ng dalaga para itulak siya. "Bulag ka ba?" Napaatras si Anastasia bago tumangala para makita ang mayabang na mukha ng sosyalista at humingi ng tawad, "I'm sorry." Sa tingin mo ba talaga malulutas ng pagsasabi ng sorry ang lahat? Mas mabuting simulan mo ng lumuhad at linisin ang sapatos ko pagkatapos mong tapakan ang mga paa ko. Malinaw na hindi pa kakawalan ng dalaga si Anastasia at gusto pa niyang ipahiya siya. Sa sandaling iyon, ibinuka ni Anastasia ang kanyang mga labi. "Hindi ko natapakan ang iyong mga paa. How dare you deny stepping on my feet kung masakit na ang paa ko?" Nabigla ang dalaga sa galit. Nang mapagtanto ni Anastasia na sadyang pumwesto sa harapan niya ang dalaga para mabangga siya, nagpasya siyang huwag nang mag-abala pa. "Excuse me, please lumayo ka. Kailangan kong umalis ngayon. Sa tingin mo ba makakaalis ka ng ganon-ganon lang?" Pagkatapos, inabot ng dalaga ang gown ni Anastasia bago umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkapunit. Napunit ang tela ng satin sa gown ni Anastasia, at nalantad ang isang gilid ng balikat niya. Kaagad, inabot niya ang kanyang hubad na balikat. Habang gustong tanggalin ni John ang kanyang blazer para kay Anastasia, may ibang mas mabilis kaysa sa kanya habang mabilis nilang inilagay ang kanilang blazer sa kanyang balikat upang takpan ang kanyang dibdib. Sa sandaling ito, nagpapasalamat na lumingon si Anastasia nang mapagtanto na ang taong tumulong sa kanya ay si Elliot. Agad niyang nilunok ang kanyang pasasalamat. Sa katunayan, hindi niya gusto ang blazer ng lalaki. "Alisin mo yang blazer mo." Bagamat alam ni Anastasia na makakaakit siya ng atensyon ng ibang tao, talagang ayaw niyang tanggapin ang kabaitan ni Elliot. "Tumigil ka na sa panggugulo," bili ni Elliot. Bakit ang tigas pa rin ng ulo niya sa ganitong sitwasyon? Sa kabilang banda, sinaman ng tingin ni Hailey na nakatayo sa gilid si Anastasia dahil nasaksihan niya kung gaano kabilis tinanggal ni Elliot ang kanyang blazer para matakpan si Anastasia. "Hailey, susunduan kita mamaya," sabi ni Elliot bago niya hinayla si Anastasia palabas ng bulwagan habang si Anastasia ay nagpupumiglas sa mahigpit nitong pagkakahawak. "Elliot," pakiramdam ni Hailey ay mababaliw na siya sa selos. How dare he leave me here para pabalaykan si Anastasia? Samantala, sa wakas ay nagawang tanggalin ni Anastasia ang blazer ni Elliot. Sa pagkakataong iyon, nabunyag ang kanyang maroon na bra mula sa punit na gown. Ang pagkakita kay Anastasia noon ay sapat na upang pagnasaan siya ng sinumang lalaki. Sa sandaling ito, nagdilim ang tingin ni Elliot bago siya tumingin sa kanyang matigas na ekspresyon at naiinis na nagtanong, "Seryoso ka bang aalis ng ganyan? So what if I do? Kahit na tumakbo ako sa labas ng hiyubot-hubad,
hindi bagay sa iyo. Hindi alam ni Anastasia kung bakit, ngunit talagang gusto niyang makipagtalo laban kay Elliot at Maines siya. Isa kang ina sa isang anak, at dapat mo siyang isipin. Wala pang nakilalang babae si Elliot na madaling asar sa kanya sa ilang salita lang, at parang talagang kayang abutin ng babaeng ito. Tumigil ka na sa panggugulo, Anastasia. Hindi ba pwedeng makinig ka kahit isang beses lang? Pagmamakaawa ni Elliot bago niya muling inilagay ang blazer sa balikat niya nang mapansin niyang huminto ang elevator. Mayroong ilang mga dayuhang lalaki sa talakayan sa labas ng elevator, at mabilis na tinungo ni Anastasia ang pasukan nang hindi tinanggal ang blazer ni Elliot sa pagkakataong ito. Nang mapansin niya ang isang taxi na bumababa sa mga pasahero nito sa gilid ng kalsada, mabilis siyang tumungo sa taxi habang suot ang blazer ni Elliot, at si Elliot ay nakatingin lamang habang isinara niya ang pinto ng kotse at umalis. Sa sandaling iyon, ang isip ni Anastasia ay magulo. Nagawa ko talagang sirain ang isang gown na nagkakahalaga ng 7 digit. Paano ko ba ito babayaran? She asterisk T. Kabanata 11. Pagkabalik ni Anastasia sa shop at ipaliwanag ang lahat ng nangyari, sinulyapan ng may-ari ng shop ang gutay-gutay na gown bago ito pinakinggan ng nakangiti. Ayos lang, Miss Tillman. Nakabili na ako ng insurance para sa damit na ito, at aayusin nila ito para sa akin. I'm sorry. Sorry talaga. Lalong nakonsensya si Anastasia. Ayos lang basta masaya ka, paniniguro ng may-ari ng tindahan. Bagamat nakonsensya pa rin si Anastasia nang sumakay siya ng taxi para makauwi, pagod na pagod din siya. Ang gusto lang niyang gawin ngayon ay umuwi at yakapin ang kanyang anak hanggang sa ito ay makatulog. Sa wakas nakarating si Anastasia sa bahay bandang 10 p.m. Nang makita niyang nakikipaglaro pa rin si Francis kay Jared, sinabi niya, "Dad, I'm back. Maaari ka nang magpahinga ngayon." Anastasia, si Jared ay isang napakatalino na bata, at hindi ko masabi na siya ay 4 na taong gulang pa lamang. Napakaganda ng iyong ginawa sa pagtuturo sa kanya. Bulalas ni Francis. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Anastasia na mapangiti habang nalaman ni Jared ang lahat ng mag-isa nang hindi niya kailangan na turuan siya, at ang tanging ginawa niya ay samahan siya. Pagkabalik ni Francis sa kanyang silid ay naligo siya bago pagod na niyakap si Jared at hinalikan ito sa mukha. "Matulog na tayo, Jared." Dahil buong araw na naglalaro si Jared at pagod din, nakatulog siya sa isang kisap mata. Gayunpaman, hindi makatulog si Anastasia nang ibinaba niya ang kanyang ulo upang tingnan si Jared bago nabigla. Bakit ang mga tampok ng mukha ni Jared ay nagsisimulang maging katulad ng kay Elliot? I guess that's probably because he's good-looking, and every good-looking person looks similar to each other. Patunay ito na magiging napakagwapo ni Jared paglaki niya. Kahit na si Elliot ay isang kaayla-hilakbot na tao, hindi may kakaila na siya ay gwapo. Kinabukasan, sinabi ni Anastasia kay Nigel ang lahat ng nangyari sa eksibisyon ng alahas habang si Nigel ay patuloy na nagtatanong kung siya ay nasugatan. "Babalik ako sa bansa sa loob ng ilang araw, at paprotektahan kita," seryosong sabi ni Nigel. "Ililibre kita ng pagkain pagbalik mo." "Oo naman. I miss Jared too. By the way," tumawa si Nigel bago sumagot. "Miss ka na rin niya." Natawa rin si Anastasia. Noong Lunes, maaga siyang nagtungo sa laundromat para kunin ang blazer ni Elliot para maibalik niya ito sa kanya sa kumpanya. Pagkatapos ng isang tasa ng kape at tumugon sa lahat ng kanyang mga email sa trabaho, sinilip ni Anastasia ang oras bago tumawag sa landline ni Elliot. "Hello." Isang magnetic voice ang umalangaw-ngaw. "Ito ay Anastasia. Pupunta ako ngayon para ibalik ang iyong blazer." Pagkatapos, ibinaba ni Anastasia ang tawag bago pa makapagsalita si Elliot. Nang makarating siya sa entrance ng opisina ni Elliot, kumatok siya bago pumasok sa opisina habang matalim na tingin ang binigay sa kanya ng lalaking nakaupo sa opisina. Matapos ilagay ang blazer na nasa isang garment bag sa sopa, sinabi niya, "Pinadala ko ang iyong blazer sa laundromat para linisin na ito. Hindi ka ba talaga magpapasalamat sa akin?" Naningkit ang mga mata ni Elliot habang nakataas baba para tingnan si Anastasia. "Salamat," mabilis na sagot ni Anastasia bago umalis. Habang nakatitig sa babaeng umalis pagdating niya, bahagyang nagdilim ang tingin ni Elliot. Ito ba talaga ang babaeng gustong pakasalan ni Lola? Sa kabilang banda, nang bumalik si Anastasia sa kanyang opisina,
biglang pumasok si Grace kasama ang isang tao bago siya nagsumbong. Miss Tillman, may bisita ka. Nang tumangala si Anastasia, natigilan siya. Hindi ba ito si John kahapon? Miss Tillman, nandito ka talaga. Nagulat si John na napunta siya sa tamang lugar. Matapos umuwi mula sa eksibisyon kahapon, ang tanging naiisip niya ay si Anastasia, at nagpasya siyang hindi siya susuko sa paghabol sa kanya hanggang sa makuha niya ang kanyang puso. President Curtis, bakit ka nandito? Masayang bati ni Anastasia bilang panauhin, kung tutuusin. Kasabay nito, nabigla si John nang makita niya si Anastasia. Habang si Anastasia ay nagmukhang isang diyosa kapag siya ay nasa kanyang gown, siya ay nagmukhang sobrang karismatiko sa kanya. Damit sa opisina. Sapat na ang puting blouse at pencil skirt para magpa-sexy siya. Kabanata 20. Miss Tillman, narito ako para i-customize ang mga alahas para sa kaarawan ng aking ina sa susunod na buwan, at naisip kong mag-order ng isang set ng alahas para sa kanya. Si John ay hindi nangangailangan ng pera, at gusto niya ng higit na kagalakan, kaya hindi niya naisip na mag-forking ng pera para kay Anastasia. Natural na hindi tatanggihan ni Anastasia ang isang pagkakataon sa negosyo na ibinigay sa kanya, kaya itinuro niya, Grace, pakikuha kami ng kape at isang pinggan ng prutas. Pagkaalis ni Grace, mabilis na dumapo muli ang tingin ni John kay Anastasia. President Curtis, maaari ko bang malaman kung ang iyong ina ay may partikular na interes sa hugis o kulay ng alahas? Mas gusto ba niya ang jade o kristal maliban sa brilyante? Gagawin ng mga brilyante. Mas maganda kung mas malaki at mas mahal, dir-diretsong sagot ni John habang si Anastasia naman ay nakanganga at ngumiti. Oo naman. Gagawa ako ng draft para sa iyong disenyo at ipapadala ko ito sa bahay ng iyong ina pagkalipas ng 3 araw. Ano sa tingin mo tungkol dyan? Dahil regalo ko ito para sa aking ina, mas mabuting ilihim ang mga bagay-bagay. Bakit hindi ka pumunta sa akin pagkatapos mong gawin ang draft? Isang tusong tingin ang dumaan sa mga mata ni John habang sinusuri ni Anastasia ang isang dokumento na nakayuko ang ulo. Oo naman, Pangulong Curtis. Kokontaken kita kapag tapos na ako. Oo naman. Ayos lang ako dyan. Libre ka ba mamaya ng tanghali? Bakit hindi tayo sabay mag-lunch? Gayunpaman, si Anastasia ay hindi isang tanga at alam na sinusubukang tamaan siya ni John. Gayunpaman, walang paraan na tanggihan niya ang isang pagkakataon sa negosyo, kaya tumanggo siya at sinabi, oo naman. May alam akong magandang restaurant sa harap lang ng company ko. Magpapareserba ako para sa 2. Tumanggo si John bilang kasiyahan. Miss Tillman, maghihintay ako sa iyong pahinga, kung gayon. Bakit hindi ka maghintay sa lounge? Mas tahimik doon. Binigyan ni Anastasia ng mungkahi ang lalaki bago siya pinaalis. Pagkatapos makitungo kay John, gumawa siya ng ulat kay Felicia habang tinitiyak ni Felicia na sasabihin kay Anastasia na isecure ang deal kay John, nang makita kung paano sila kikita ng malaki mula sa set ng. Nang pumunta si Anastasia upang kumain ng tanghalian kasama si John noong hapon, sinamantala ni John ang pagkakataon na ipagmalaki ang kanyang pananalapi at mga ari-arian pati na rin ang kanyang kumpanya, habang umakto si Anastasia na parang nabigla at nabigla. Pagkatapos ng pagkain, gumawa siya ng dahilan, sinabi na siya ay may isang pulong at nais na umalis, pinutol si John at iniwan siyang walang pagpipilian kundi pabalaykan siya sa burgwa. Nang bumalik si Anastasia, nakahinga siya ng maluwag bago bumalik sa kanyang opisina para magpatuloy sa pagtatrabaho sa kabilang banda, kinuha ni Elliot ang kanyang telepono at nakipag-ugnayan sa isang tao sa opisina ng kanyang presidente. Hoy, Elliot, bakit mo ako kino-contact? Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ng isang lalaki. Kilala mo ba si Anastasia Tillman? Diretso sa punto si Elliot. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Nigel. Siya ay isang empleyado sa aking kumpanya. Naabutan ko siya kahapon sa eksibisyon ng alahas at napansin kong pumasok siya gamit ang iyong pangalan. Oh, mukhang nakuha mo na talaga ang QR Jewelry Group. Anyway, totoo naman na close kaming magkaibigan ni Anastasia. Totoong umamin si Nigel bago siya tumawa at nagtanong, how was she? Ang ganda niya talaga, no? Sinusubukan mo bang habulin siya? Gayunpaman, hindi siya madaling ituloy. 3 taon na akong nagsisikap na sundan siya, ngunit hindi pa rin ako nagtagumpay, kaya maaari ko lamang siyang manatili bilang matalik niyang kaibigan.
Walang magawang sagot ni Nigel. Sa kabila noon, madilim pa rin ang ekspresyon ng mukha ni Elliot. Paano mo siya nakilala? Naaalala mo ba ang aksidente nang bumaligtad ang aking sasakyan 3 taon na ang nakakaraan? Siya ang taong nagligtas sa akin. Kung hindi niya ako hinayla palabas ng kotse ko, namatay na sana ako kasabay ng pagsabog ng sasakyan. Siyempre, naaalala pa rin ni Elliot ang nakakatakot na aksidente sa sasakyan na naranasan ni Nigel noon. Saglit na tinahak ni Nigel ang Grim Reaper nang sumabog ang kotseng sinasakyan niya pagkaalis niya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Elliot na si Anastasia ang taong nagligtas kay Nigel noon. Ito ba ay nakatadhana? Nangangahulugan ito na may utang ang mga Presgrave sa mga Tillman. Elliot, babalik ako agad. By that time, magtatrabaho na rin ako sa Burgwa para makasama ko siya. Tumigil ka na sa panggugulo. Babalik ka para manahin ang negosyo ng pamilya mo, hindi para habulin ang mga babae, saway ni Elliot. Well, kailangan mo akong tulungan sa pag-aalaga sa kanya sa kumpanya, kung gayon. Tanging ganito lang ang naisagot ni Nigel sa kanya. Nang ibinaba ni Elliot ang kanyang telepono, may salungat na tingin sa kanyang gwapong mukha. Mukhang si Nigel, ang paboritong apo ni Lola, ay hinahabol din si Anastasia. Pagkalipas ng 3 araw, binigyan ni Felicia ng berdeng ilaw ang draft ni Anastasia, at handa na itong ibigay kay John. Magandang araw, Pangulong Curtis. Nakalabas na ako ng draft. Maaari ko bang malaman kung kailan ka makakalaya para maihatid ko sila sa iyo? Tanong ni Anastasia kay John. Hoy, paumanhin, ngunit nagmamadali pa rin akong bumalik mula sa aking paglalakbay sa negosyo ngayon, at aabot lang ako ng mga 7 p.m. Paano ito? Bakit hindi mo ipadala ang draft sa aking lugar bandang alas 8 ng gabi? Sa gabi. Agad na naalerto si Anastasia.